Bago pa dumampi ang kamay ni Lorraine Jones sa pintuan ng kwarto, ay narinig na niya ang ingay ng mga nagtatalik sa kwarto. Ang malalim na halinghing ng isang babae ay may halong pag-ungol ng isang lalaki. Kumunot ang noo ni Lorraine. Hinawakan niya ang doorknob at biglang binuksan ang pinto. Nakakaduwal ang dalawang magkasalubong na katawan sa silid. Naiinis siyang napalingon at tinakpan ang bibig at ilong. Huminto ang makisig na lalaki sa kama. Malamig itong sumulyap sa hindi inaasahang panauhin sa pintuan at sinampal ang matambok na puwet ng babaeng nasa ilalim niya. Ang katawan ng babae ay nakakapit sa katawan nito ng mapang-akit. Albert, wag mo kong iwan. Nawala ng pasensya ang lalaki. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang awa. Get out. Ang babae ay hindi nangahas magsalita. Dinampot niya ang kanyang mga damit at binalot ng mabilis at halos patalisod na lumabas ng silid. Mariin na nagdikit ang kulay rosas na labi ni Lorraine. Matapos titigan ang asawa ng matagal, malamig niyang sinabi, "Nasira ko ba ang maganda mong araw?" Ang malamig na mga mata ni Albert Torres ay kumislap ng may malalim na paghamak. Lagi kang magaling sumira. Hindi man lang siya nag-abalang magsuot ng damit. Nakasandal siya sa kama at nakatingin kay Lorraine. Bakit hindi ka muna nag-stay ng ilang araw? Tutal nandun ka na rin naman sa bahay ng mga magulang mo. Humarap siya dito ng walang saplot at nagtanong ng tahasan. Albert Torres, medyo nawala sa kontrol ang damdaming pilit na pinipigilan ni Lorraine. Bakit hindi mo man lang magawang takpan ang sarili mo? You look so disgusting. Disgusting? Mahina at malambing ang boses ni Albert. Napuno ng kawalang interes ang mukha niya. Tapos bigla siyang tumayo at naglakad papunta kay Lorraine ng walang saplot. Ang malamig niyang mga mata ay nagpaatras kay Lorraine ng 2 hakbang. Nawala ng balanse si Lorraine at bumagsak sa sahig. Bago pa niya maramdaman ang sakit, ay hinawakan na siya ni Albert. Hinawakan ito ng mahigpit ang braso niya at pinisil siya ng mariin sa balikat. Nagawa mo ba kaming paghiwalayin dahil sa pera? Pinigilan ni Lorraine ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kayo pinaghiwalay. Ang engagement ay napagpasyahan ng matatanda. Ang engagement ay naging sanhi ng pagkawala ng kasintahan ni Albert na si Cherry at pinakasalan si Lorraine. Naalala pa ni Lorraine kung gaano siya kasaya nang malaman niyang ikakasal siya kay Albert. Ito ang Prince Charming na iniisip niya noong dalaga pa siya at naging asawa niya talaga. Nakangiti siya habang isinusuot ang kanyang damit pangkasal at nagmamadaling pumasok sa mundo nito. Ngunit tila nang lalamig si Albert habang naglalakad papunta sa kanya. Inakala ni Albert na ang lahat ng nangyari ay pakana ni Lorraine. Sinabi ni Lorraine na hindi kayang kontrolin ng mga tao ang mga bagay. Ngunit mas naniniwala si Albert na ang mga bagay ay palaging gawa ng mga tao. Naniniwala siya na ang taong nagplano nito ay ang babaeng minahal siya ng maraming taon. Kinurot ni Albert ang kanyang baba at hindi napigilan ni Lorraine ang kanyang mga luha. Albert, hindi ko talaga sinasadya na paghiwalayin kayo. Naging mas agresibo si Albert sa kanyang mga sinabi. Oo nga naman, bakit mo gagawin? Napakarangal ng babaeng tulad mo. Noong nakipag-ugnay ka kay Kobe Torres, siguradong wishful thinking niya yun, hindi ba? Albert, hindi ko talaga. Tama na. Ngayon gusto mong i-deny. Nakakadiri ka talaga. Narinig niya ito ng malinaw. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Lorraine. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi siya umimik. Ang kanyang mga luha
ay unti-unting pumapatak sa kamay ni Albert. Sarcastic na ngumuso si Albert. Tumalikod at inihagis si Lorraine sa kama. Ang matangkad at matipuno niyang katawan ay dumikit sa balingkinitang katawan ng babae na halos hindi na makahinga. Narinig ko na ang mga patutot ay gustong matulog sa mayayamang lalaki. Sinira mo ang mood ko ngayon. Pero dumating ka sa tamang panahon. Sabi niya, sabay stretch sa kamay niya para kunin ang kanyang wallet at itinapat iyon sa mukha ni Lorraine. Napakaraming pera ang binibigay ko sa iyo. Kailangan kong purihin ang isang bitch na tulad mo. Tumingin sa kanya si Lorraine na may nanlalabong mga mata dahil sa luha. Walang hiya ka, Albert. Hindi sumagot si Albert at walang awang pinunit ang kanyang damit. Tinukso siya nito, sinaktan, inilabas ang galit at tinakpan ang kanyang dignidad. Pagdating kay Lorraine Jonas, hindi niya iniisip ang pagpapahiya at pananakit sa masamang paraan. Ang tanging gusto lang niya ay makitang nasasaktan at nagdurusa ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Pinagmasdan niya ang masela nitong katawan, dibdib, maputi at malambot na balat na nababalot ng pawis at mga markang iniwan ng pagpupumiglas. Ang lahat ng ito ay mas naging kaakit-akit sa kanya. Pinikit ni Albert ang kanyang mga mata at pumasok sa loob nito nang walang pahintulot. Napakunot noo si Lorraine sa ilalim ng diin nito. Nawalan siya ng lakas sa paghinga. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa walang katapusang sakit. Tila hindi nanggagaling sa katawan ang sakit, kundi sa puso niya na tila tumutulo ng dugo. Hindi niya alam kung gaano katagal. Siya ay nasa gilid ng pagiging gising o nanghihina. Malabo ang pakiramdam na tumigil si Albert. Pagkatapos noon, ay tumayo ito at umalis ng walang awa. Para kay Albert, inilabas niya ang kanyang galit kesa ipakita ang kanyang pagnanasa. Nang bahagyang imulat ni Lorraine ang kanyang mga mata, isang sinag ng liwanag ng umaga ang pumasok sa silid. Umaga na at oras na para pumasok sa trabaho. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Medyo hinahangaan ang hilig niya sa trabaho. Nag-aatubili niyang ibinangon ang kanyang pawis na katawan. Nakaramdam siya ng pananakit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Pagtingin niya sa pregnancy test sa kanyang kamay, si Lorraine ay ganap na nalito. Buntis siya. Bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Lorraine na hawakan ang kanyang tiyan. Ang isang maliit na buhay ay lumalaki sa kanyang loob. Hindi siya mahal ni Albert. Habang iniisip ang payo ng doktor, pumasok siya sa isang restaurant pa uwi. Lumapit sa kanya ang isang waiter at inabot ang menu. Pwede ko na ba kunin ang order mo, miss? Binaliktad ni Lorraine ang menu nang may nagtatanong na tingin. Meron ba kayong black bone chicken soup? I'm sorry, miss, pero wala kaming black bone chicken soup. Pero pwede mong subukan ang aming bird's nest kung gusto mong mapalakas ang iyong katawan. Dahil nagmamadali si Lorraine, hindi siya masyadong nagdala ng pera, kaya tahimik siyang nagtanong. Magkano ang bird's nest? Napakaswerte mo ngayon, miss. Dahil minsan lang kaming magkaroon ng bird's nest. Nagkakahalaga ito ng 680 kada gramo. Bahagyang natigilan si Lorraine. Not to mention na hindi siya nagdala ng pera. Magdala man siya ng pera, hindi siya gagastos ng ganito kalaki para sa luho sa pagkain. Nang makita niya na naghihintay pa rin ang sagot ang waiter, tumayo si Lorraine at sinabing, "Sorry, hindi na ako o-order." Aalis na sana siya nang isang pamilyar na figura
ang lumitaw sa pintuan. Masuyong nakahawak si Cherry sa braso ni Albert. Pinagbuksan ito ni Albert ng pinto nang may matamis na ngiti. Agad na naglaho ang matamis na ngiti ni Cherry nang makita si Lorene. Nagkataon lang ba ito, Lorene? O dito ka rin kumakain? Tila nasusunog ang menu sa kamay ni Lorene. Ang waiter na nakatayo sa tabi niya ay umaktong nakahanap ng tagapagligtas para sa kanya. Miss, kaibigan mo ba siya? Pwede kang humiram ng pera sa kaibigan mo para makabili ka. Nang makita ng waiter si Albert, alam niyang isa itong mayamang tao. Kaya napatingin siya dito ng may paghanga. Matapos marinig ang sinabi ng waiter, kaakit-akit na binuksan ni Cherry ang kanyang pink na leather bag. Lorene, okay lang ba kung ipapahiram ko ito sa'yo? May bahid ng hinanakit sa puso ni Lorene. Hindi niya kayang manatili sa isang babaeng mahilig magpanggap. Ang pag-alis, ang palaging pinakamahusay na pagpipilian. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Sumimangot si Cherry na parang nabuli. Hindi ako pinansin ni Lorene. Napukaw ng maluha-luha niyang mga mata ang galit ni Albert. Huminto ka. Nataranta ang waiter, kaya nabitawan nito ang menu sa kanyang kamay. Pati si Cherry ay nagtatakang napatigil. Nang sandaling iyon, huminto si Lorene sa kanyang paglalakad. Nagulat siya sa malaking kamay na humawak sa kanyang pulso. Ganun ba talaga kalaki ang impluwensya ng emosyon ni Cherry? Pagtingin niya sa maluhaluhang mata ni Cherry, nakaramdam ng pagkahilo si Lorene. Kaya't ilang beses siyang naduwal at aksidenteng nadumihan ang damit ni Albert. Napamura si Albert sa inis. Naiinis niyang itinulak si Lorene at hinayaang tumama ang likod nito sa lamesa. Lorene, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Cherry na gustong lumapit upang tulungan si Lorene. Pabayaan mo siya. Mag-ingat ka sa mga tao na maaaring makasakit sa'yo. Hinawakan ni Albert ang bewang ni Cherry at hinalikan niya ito sa mukha. Malamig na tinitigan ni Lorene ang lahat sa kanyang harapan. Kailanman ay hindi niya nagustuhan na makakita ng live sex drama. Pabiglang binuksan ni Lorene ang pintuan ng restaurant, kaya't medyo natamaan si Cherry. Sinubukan ni Lorene na kumilos ng agresibo at lumabas na parang wala siyang nasaktan. Hindi pinansin ni Albert ang paghila sa kanya ni Cherry. Marahas niyang binawi ang kanyang braso at galit na hinabol si Lorene. Babaeng walang utang na loob, huminto ka. Matapos niyang sabihin iyon ng malamig, tuluyan ang nawala ang kalayaan ni Lorene. Sa pagkakahawak sa kanya ni Albert, itinapon siya nito sa kotse. Nang muli siyang makabawi, ay nakaupo na siya sa sofa at may mga pasasya sa kanyang pulso. Engaged na kami ni Cherry. Sa palagay ko, ay hindi ka payag na mamuhay sa ganitong uri ng kasal. Ito ay isang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo ito at bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Kasabay nito, inilabas ni Albert ang panulat at inihagis ito sa harap ni Lorene. Paano kung buntis ako sa anak mo? Hihiwalayan mo pa ba ako? Nanginginig ang boses ni Lorene sa bawat salita. Ito ang unang pagkakataon na nakausap niya ito ng may pananakot. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Albert. Humakbang siya at mariing hinawakan ang leeg ni Lorene. Galit ang kumalat sa kanyang mga daliri. How dare you threaten me with a child? Gusto mo bang mamatay? Mas idiniin ni Albert ang kanyang kamay sa leeg ni Lorene at hindi bumitaw hanggang sa mamula ang mukha nito. Albert, hindi ako nagsisinungaling.
Alang-alang sa bata, sana maisip mo. Inilabas ni Lorraine ang gusot na pregnancy test report mula sa kanyang bulsa. At hinayaan iyong dumausdos pababa sa coffee table. Habang nakatuon ang kanyang mga mata sa salitang positive, hindi napigilan ni Lorraine ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Ito ay dapat na isang masayang balita. Ngunit sa sandaling ito ay labis siyang nag-aalala. Ito ay walang silbi upang sabihin ang anumang bagay. Hindi na niya ipapahiya ang kanyang sarili. Sapat na ang kahihiyan niya ngayong araw na ito. Pagkatapos ng mahaba-habang oras, pumasok siya sa kanyang kwarto. Napansin niyang bukas pa rin ang ilaw sa sala. Iniisip niya kung ano ang iniisip ni Albert nang makita ang pregnancy test report. Diretso kaya niya itong itatapon sa basurahan. Isinara ni Lorraine ang mga kurtina. Humiga siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Thank you guys for listening and watching.